Yung mga batang maangaral, ito yung palagi nating basahin. O isip-sip natin sa isip natin na kung paanong sinusulatan ni Apostol Pablo sa Timoteo na pinapaalala ka na, yung pangaral mo ang salita, magsikap ka. Magsikap tayo. Sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumuway, mangaral, at magsikap sa pagbabasa, sa pangangaral at sa pagtuturo. Paalala ko ito sa lahat ng mga young teacher. Members, yung pangatlong parte ng iglesia, Autonomous Church. Ang sabi po dito, kalipunan ng mga tao na natatakot sa Diyos at sumusunod sa Diyos, sila yung mga taong nagkakatipon tuwing unang araw sa linggo. Yung binabanggit sa Hebreo 10:25. Ang sabi diyan, at ng unang araw sa linggo, nang kami mga kapisan upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa ating gabi. Hindi ko po nailagay yung kasunod na talata. Basahin ko po dito sa Acts 20. Verse 20 verse 7. Kasi muli ko pong basahin. At nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkapisan upang pagpuputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa ating gabi. Ang sabi sa 8, at may maraming mga ilaw sa silid sa itaas ng pagkakatipon namin. At may nakaupo sa durungawan ng isang binatang nagngangalang Eutico na mahimbing sa pagtulog. Yan. Marahil reasonable naman na makakatulog yung binatang na member dahil biri mo inabot siya ng ating gabi. Na sa panahon natin ngayon, halos dalawang oras lang, may pumipikit pa. Ano? Reasonable to na nakatulog si Eutico dahil hamakin mo, biri mo nasa siya hanggang hating gabi siya nangaral. Kaya mayroong nakatulog. Pero sana tayo, 2 hours na lang, pilitin natin na huwag po tayong matulog. Ano po? Pilitin natin na kailangang lasapin natin yung tinuturo ng banal na kasulatan. Namnamin natin yung bawat salita na ibinabahagi ng ating Panginoong Espiritu na siya po ay nangangaral at binubusaw ng mga tagapagturo. Ito yung mga iglesia na sumibol noong panahon ng ating Panginoong Espiritu. Ang sabi po kasi nila, last days and so dito pa lang po ay nagkaroon na ng iglesia sa ilang 738 ng Acts. Ito yung naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng Sinai. Nakasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. So, ang sabi kasi ng ilan, dito daw nagsimula yung Church of Christ, 33 AD, nung pagtayo ng ating Panginoon si Kristo. Ngunit, paano yung iglesia na binabanggit dito sa ilan? Kaya mali po yung sinasabi nila ng Church of Christ, 33 AD. So, dito pa lang po ay may iglesia na. Hanggang dumami ng dumami, sa Romans 16:16, ang sabi niya doon, mga iglesia ni Kristo or churches of Christ.
Yan. Walang dapat mag-control. Ito yung po yung buod ng aking paksa. Walang dapat mag-control sa bawat propal o sa iglesia, sa bawat iglesia. Yung tatlong bahagi ng iglesia, yung mga matatanda sa loob ng iglesia, ay patuloy na maging magandang halimbawa, maging ehemplo, titingin sa mga lahat ng member at sa mga preachers. Sikapin natin na ipangaral yung salita at gaya ng surat ng Apostol Pablo kay Timoteo, magsikap. Inutosan ni Apostol Pablo si Timoteo na magsikap ka. Pagsikapan natin na saliksikin ang banal na kasulatan dahil isa ito sa ating gawain na ipangaral upang hindi mamatay ang iglesia. Doon sa mga member, na patuloy natin palakasin ang ating mga pananampalataya at suporta. Kailangan din sumuporta sa ating mga tagapagturo. Yung iglesia sa iba't ibang dako ay yun yung mga nagbunga na pangaral ng Apostol Pablo, kaya dumami yung iglesia sa bawat dako. Muli, salamat po sa inyong pong pakikinig sa umaga po ito at maraming salamat. Kaya ako magpapaawit pa. Hindi, okay lang po. Kaya, okay po. Magandang umaga po, mga kapatid. Sa umaga nito ay napakaganda nung tinalakay ni Brother Jason. Lubang napapanahon at dapat bigyang kalinawagan para sa kaalaman ng bawat isa. Ano ba ang kahalagahan ng autonomous, local autonomy? Yung tayo charge po dito. Totoo po lahat ng kanya. Habang siya nagsasalita, pinag-aralan ko ang mga verses at pinag-aralan ko din po yung ilalaman. At ito po ay tinatalakay ko sa ibang mga congregation natin na kinabibilangan ng iglesia sa nanaayon sa bagong tipan. At yung po nga yung mga tinuran ay talaga pong nagsusuporta na ang bawat kongregasyon ay may tinatawag tayong autonomous management. Kung ano po ang mayroon tayo dito, tayo po ay hindi kontrolado ng kahit na anong grupo. When you say autonomy, okay, auto means ay self, while nomos means law. Ibig sabihin po, self-governing law tayo dito. Hindi po tayo mga iglesia ni Manalo na binubuo po ng central. Kasi pag sinabi po, meron silang central at lahat po ng mga kinalat nilang iba't iba rito ng mga churches, they are governed by this central church. But in our case po ay tayo po bawat iba't ibang kongregasyon po natin ay tinayo sa iba't ibang pagkakataon. Kung kaya kung sino po ang mga narito, kayo po ang magdidesisyon sa inyong simbahan. Malaki ang tulong. Kaya kung may tinatawag tayong mga elders. Bahagi lang po ng paglilinaw, kaya po tayo may mga elders. Okay? Ang elders ang nakakaalam ng kasaysayan ng ating sambahayan. Kung kaya't nakakapagbigay sila ng tamang opinion upang makagawa ng mga tamang desisyon. Yung mga elders po, maaaring yung mga may edad na natin ng mga taga-sumamba rito, at mga members din po na may kakayahan upang mapaayos ang takbo ng isang uri ng pagsama. Ang importante po sa lahat ay kung paano ang bawat isa sa atin ay mapapalakas at mapapag-alab ang ating mga pananampalataya. Lagi niyo pong tatandaan, ang kaligtasan po natin ay nasa ating mga gawa at nasa ating pananampalataya sa Panginoon.